Victor Wembanyama nangunguna sa Rookie of the Year. Kerr nagsisisi sa paggamit kay Moses Moody. Curry nakakagulat ang sinabi kay Green. Samantalang Stephen Curry nagsawa na sa kamalian. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion mabibili lamang sa halagang 1,299 pesos at i-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high-quality shoes. Sobrang taas ang pinuri kay Wembanyama ng dalawang magiging Hall of Famers ngayong linggo. Una, si Nikola Jokic ay may ganito. Sabi tungkol sa number 1 overall pick. Sinabi niya, akala ko 19 years old lang siya. Hindi siya napapagod o natatakot. Sabi ni Jokic sa mga reporters. Lumalaro siya ng malupit at gusto niyang maging magaling. Sabi ko nga, todo siya sa laro at hindi niya ini-entitled. May mga pagkakamali siya, normal lang yun. At sa tingin ko, yung media sa paligid niya, hindi nakakatulong. Pero magiging sanay din siya kasi 19 years old pa lang yung tao. Babago niya yung laro. 100%. Nasa daang tama na siya. Kaya sa mga tropa dyan, enjoy lang at manood ng palabas. Hayaan niyo siyang baguhin yung laro. Si Wembanyama ay may 22 points at 11 rebounds laban kay Jokic at sa Nuggets. Habang nakakuha rin siya ng 6 na steals at 4 na blocks. Dalawang yun ay galing sa mga pasa ni Jokic na na-deter. Tulad itong easy read sa transition. May isang napakagandang depensibong posisyon din kung saan ginamit ni Wembanyama ang kanyang kakaibang haba para pigilan ang entry pass kay Jokic sa ilalim ng ring na nagresulta sa assist mula sa rookie sa kabilang dulo. Nag-usap si Jokic tungkol sa pagbabago ni Wembanyama sa laro sa hinaharap pero nangyayari na at ipinakita niya ito sa laro na yon. Binabago ng haba niya ang galaw ng mga kalaban. Hindi pwedeng gawin ng simpleng pasa papuntang perimeter o papasok sa post. Kailangan talaga maging focus at matalino kung paano mo ilalaro yung bola kapag siya ang kalaban. Sabi ni Stephen Curry matapos silang magharap ngayong linggo. Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Steve Kerr ay nanatiling suportado kay Klay Thompson at Andrew Wiggins kahit na pareho silang nagsimula ng masama ngayong season. Si Wiggins lalo na ay naging nakakasuya at naging sagabal sa starting lineup na dati isang elite na unit. Kaya nakapagtataka na matapos pagsikapan si Wiggins sa pinakamabigat na bahagi ng kanyang panahon bilang isang Warrior, iniregret ni Steve Kerr ang pagpapalit kay Wiggins na sa wakas ay nagkaroon ng napakagandang laro para kay Moses Moody sa huling 4:26 ng brutal na pagkatalo ng Golden State Warriors sa Sacramento Kings noong Martes. Hindi ko naipakita yung pinakamahusay kong laro bilang coach, sabi ni Steve Kerr sa 95.7 The Game nitong Miyerkules. Dapat iniiwan ko si Moses sa laro. 3-3 si Moses at maganda ang takbo ng laro niya. Pero medyo masyadong iniisip namin. Gusto naming ilabas yung pinakamahusay naming depensibong grupo. Pero magaling din naman si Moses sa depensa. At sa pagsuri ko ulit, sa tape, napakasamang desisyon yun. Dapat iniwan ko si Moody doon sa loob, kahit na ilang minuto pa. Nagsisisi ako doon. Dagdag pa niya. Ang Warriors ay natalo sa 8 kasakasamaang laro sa kanilang huling 10 laro. Hindi tamang iasa lahat ng mga paghihirap na ito kay Wiggins at Thompson. Ngunit ang katotohanan ay hindi nararapat ang kanilang kasalukuyang laro para sa tsak na closing minutes. Ito ay nangyayari lamang dahil sa kanilang nakaraan. Gaano nga ba katagal hihintayin ni Steve Kerr habang ang dating hindi matitinag na barko ay patuloy na lumulubog? Si Moody o si Brandon Podziemski o si Jonathan Kuminga kapag gumagana na ay hindi magliligtas ng lahat. Ang mga mas batang ito na patuloy na nagpapatunay na handa na magambag ay maaring hindi makakapag-ayos ng anuman. Pero ito ang prinsipyo. Sa isang punto, kahit ang matatag na mga veterano kailangan kumita ng kanilang puwang kapag ang mga tulad ni Moody ay malinaw na handang sumalo ng mas malaking papel. Kaya makikita natin kung gaano katagal ibibigay ni Steve Kerr kay Wiggins at Thompson ang pagkakataon na mahanap ang kumpiyansa. Magkakaroon sila ng magagandang laro dito at doon. Ngunit kung hindi sila mag-perform ng maayos, kinakailangan ni Steve Kerr gumawa ng pagbabago. Malinaw na iniisip na niya kung gaano kahirap ito at ang paglatag ng pundasyon para sa aktwal na pagsasagawa nito sa pamamagitan ng pagsasalita. Kahit nasa pagitan lamang ng mga linya ng pampubliko. Kahit sa gitna ng isang masalimuot na season para sa Golden State Warriors, hindi pa rin nawawala ang moral para sa mga core main guys.
Sa katunayan, sa isang nakaraang video bago ang laro laban sa Clippers noong Huwebes, nakita pa si Stephen Curry na ngumingiti habang tinatanong ng ilang tanong tungkol sa kanyang mga star na kakampi. Siyempre, nang tanungin siya kung sino sa kanila ang pinakamalamang na sasawayin ni Coach Steve Kerr, ang sagot ni Stephen Curry ay nakakatawa at totoo. Sino ang pinakamalamang na sasawayin ni Steve Kerr? Tanong ng tagapanayam. Sagot niya, DG23 na may malinaw na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa totoo lang, iyon na yata ang lahat ng kailangang sabihin para sa nasabing tanong. Sa kahit gaanong kahusay ang Big Three at si Draymond Green sa partikular, may kausayan siyang magkakaroon ng problema na maaring maging sagabal sa pangkalahatang misyon ng koponan paminsan-minsan. Sa mga nakaraang seasons kasi, lalo na sa mga kontrobersyal na kilos ni Draymond, laging kitang-kita ito. Ngayong season pa lang, bago pa man na mag-December, nasuspend na si Draymond mula sa liga at tila'y oras na lang bago siya mawalan ng pasensya muli. Kahit na isang player na may MVP caliber na kakayahan, hindi kayang dalhin ni Stephen Curry ang koponan na itong mag-isa. Sa average na 29.7 points, 4.9 rebounds at 4.1 assists bawat game sa 47.8 shooting, sinisiguro ni Stephen Curry na kumakayod siya sa kanyang dulo. Pero hanggang sa may ibang mag-step up para suportahan siya, maring hindi magtagumpay ang Warriors na makabangon. Sa 8-10 na talaan ngayong season, mahaba pa ang landas patungo sa pagbabalik sa tuktok para sa koponang ito. Ngunit tanging hangalang ang magbibilang sa kanila ng buo. Sa laban nga nila ngayon, panalo ang Golden State Warriors at marami sa koponan ang gumawa ng double figures. Kabilang na nga rin dito itong si Draymond Green, Moses Moody, Brandon Podziemski, Darius Saric na mayroong 13 points each. Si Jonathan Kuminga ay gumawa rin ng 17 points na mayroong 6 rebounds at 3 assists. Naging mainit rin sa laban itong si Klay Thompson na mayroong 22 points at 6 assists. Samantalang nanguna sa scoring itong si Stephen Curry na mayroong 24 points, 7 rebounds at 8 assists. Kabilang na nga rin dito mga kaibigan ang mga iilang highlight reels na ito. At ilang beses nga niyang binabastos itong si Zubac mula sa ere. Brandon is fun to watch. Three-man jump at Steph. He beat them all! Got two defenders committing to you. Steph's like, I don't feel like passing the ball. They're going to keep Curry down the lane around. He elongated. I love that because you're going to go. This is the make on the last one where he elongated. It's 7. Curry on Harden. Kawhi was coming from the other end. Curry got to the rim. Painit ang ating mga basketball updates mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share sa inyong mga kaibigan. Maraming salamat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.